Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong kaunting panahon na lang, siya na darating ay darating, di siya mat-aantala. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, ika-9 at ika-10 kabanata. Makalupa at makalangit na pagsamba. Ang unang tipan ay may mga tuntunin para sa pagsamba at isang lugar na ginawa ng tao para sa pagsamba din. Isang tolda ang itinayo ang panlabas na tinatawag na banal na lugar. Naroon ang kandilero at ang mesa na may tinapay na inihandog sa Diyos. Sa likod ng ikalawang kurtina ay ang tolda na tinatawag na kabanal-banalang lugar. Naroon ang gintong altar para sa pagsunog ng insenso at ang kabanang tipan na nababalutan ng ginto at naglalaman ng gintong banga na may mana. Ang tungkod ni Aaron na tinubuan ng mga dahon at ang dalawang tapyas na bato na may nakasulat na mga utos. Sa itaas ng kahon ay ang mga nilalang na may pakpak na kumakatawan sa presensya ng Diyos, na nakabuka ang kanilang mga pakpak sa lugar kung saan pinatawan ang mga kasalanan. Ngunit hindi ngayon ang oras upang ipaliwanag ang lahat ng detalyado. Ganito ang pagkakaayos ng mga bagay na iyon. Ang mga saserdote ay pumapasok sa labas ng tolda araw-araw upang gampanan ang kanilang mga tungkulin. Ngunit ang mataas na saserdote lamang ang pumapasok sa panloob na tolda at minsan lamang sa isang taon. Dala niya ang dugo na iniaalay niya sa Diyos para sa kanyang sarili at para sa mga kasalanang nagawa ng mga tao nang hindi nalalaman na sila ay nagkakasala. Ang banal na espiritu ay malinaw na nagturo mula sa lahat ng mga kaayusan na ito na ang daan patungo sa kabanal-banalang lugar ay hindi pa mabubuksan hanggat ang panlabas na tolda ay nakatayo pa. Ito ay isang simbolo na tumutukoy sa kasalukuyang panahon. Nangangahulugan ito na ang mga handog at mga handog na hayop na inihandog sa Diyos ay hindi maaaring gawing perpekto ang puso ng mananamba, dahil may kinalaman lamang sila sa pagkain, inumin, at iba't ibang seremonya ng paglilinis. Ang lahat ng ito ay panlabas ng mga tuntunin na nalalapat lamang hanggang sa panahon na ang Diyos ay magtatag ng bagong kaayusan. Ngunit si Kristo ay dumating na bilang ang punong pari ng mabubuting bagay na naririto na. Ang tolda kung saan siya ay naglilingkod ay mas dakila at mas perpekto. Hindi ito gawa ng tao na tolda. Ibig sabihin, hindi ito bahagi ng nilikhang mundong ito. Nang dumaan si Kristo sa tolda at pumasok minsan at magpakailanman sa dakong kabanal-banalan, hindi niya dala ang dugo ng mga kambing at mga toro upang ihandog bilang hain. Sa halip, kinuha niya ang kanyang sariling dugo at nakamit ang walang hanggang kaligtasan para sa atin. Ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng sinunog na guya ay iwiwisik sa mga taong marumi sa ritual
at ito ay nagpapadalisay sa kanila sa pamamagitan ng pag-alis ng kanilang ritual na karumihan. Dahil ito ay totoo, gaano pa kaya ang nagawa ng dugo ni Kristo? Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya ang kanyang sarili bilang sakdal na sakripisyo sa Diyos. Ang kanyang dugo ang magpapadalisay sa ating mga budhi mula sa mga walang kabuluhang ritual upang tayo ay makapaglingkod sa buhay na Diyos. Dahil dito, si Kristo ang nag-ayos ng bagong tipan upang ang mga tinawag ng Diyos ay makatanggap ng walang hanggang pagpapala na ipinangako ng Diyos. Magagawa ito dahil nagkaroon ng kamatayan na nagpapalaya sa mga tao sa mga maling ginawa nila habang may bisa ang unang tipan. Sa kaso ng isang testamento, ito ay kinakailangang patunayan na ang taong gumawa nito ay namatay, sapagkat ang isang testamento ay walang kahulugan habang ang taong gumawa nito ay nabubuhay. Ito ay magkakabisa lamang pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kaya nga, kahit ang unang tipan ay nagkabisa lamang sa paggamit ng dugo. Una, ipinahayag ni Moises sa mga tao ang lahat ng mga utos na nakasaad sa kautusan. Pagkatapos, ay kinuha niya ang dugo ng mga toro at mga kambing, hinaluan ito ng tubig, at iwinisik iyon sa aklat ng kautusan at sa buong bayan, gamit ang isang sanga ng hisopo at ilang pulang lana. Sinabi niya, ito ang dugong nagtatak sa tipan na iniutos ng Diyos na sundin ninyo. Sa parehong paraan, winisikan din ni Moises ng dugo ang toldang tipan at ang lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. Sa katunayan, ayon sa kautusan, halos lahat ay dinadalisay ng dugo at ang mga kasalanan ay pinatatawad lamang kung ang dugo ay ibinuhos. Ang sakripisyo ni Kristo ay nag-aalis ng mga kasalanan. Ang mga bagay na iyon na mga kopya ng makalangit na mga orihinal ay kailangang dalisayin sa ganoong paraan. Ngunit ang makalangit na mga bagay mismo ay nangangailangan ng mas mabuting mga sakripisyo. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang banal na lugar na gawa ng tao na isang kopya ng tunay. Siya ay umakyat sa langit mismo, kung saan siya ngayon ay nagpakita sa harapan ng Diyos para sa atin. Ang mataas na pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa kabanal-banalang lugar taon-taon na may dalang dugo ng isang hayop. Ngunit si Kristo ay hindi pumasok doon upang ialay ang kanyang sarili ng maraming beses. Sapagkat kung nagkagayoy, siya ay kailangang magdusa ng maraming beses mula ng likhain ng mundo. Sa halip, ngayon na ang lahat ng panahon ay malapit na sa katapusan, siya ay nagpakita ng minsan at magpakailanman upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Ang bawat isa ay dapat mamatay ng isang beses at pagkatapos nito ay hahatulan ng Diyos. Sa parehong paraan, si Kristo din ay inihandog ng isang beses upang alisin ang mga kasalanan ng marami. Siya ay magpapakita sa pangalawang pagkakataon, hindi para harapin ang kasalanan, kundi para iligtas ang mga naghihintay sa Kanya.
Ang kautosang Hudyo ay hindi isang buo at tapat na modelo ng mga tunay na bagay. Ito ay isang hindi malinaw na balangkas lamang ng magagandang bagay na darating. Ang parehong mga hain ay inihahandog magpakailanman taon-taon. Paanong ang kautusan kung gayon? Sa pamamagitan ng mga haing ito ay magagawang perpekto ang mga taong lumalapit sa Diyos. Kung ang mga taong sumasamba sa Diyos ay talagang nalinis mula sa kanilang mga kasalanan, hindi na sila makararamdam ng pagkakasala at ang lahat ng paghahandog ay titigil. Gayunpaman, ang mga hain ay hinahain taon-taon upang ipaalala sa mga tao ang kanilang mga kasalanan. Sapagkat ang dugo ng mga toro at kambing ay hindi kailanman makapag-aalis ng mga kasalanan. Dahil dito, nang si Kristo ay paparito na sa mundo, sinabi niya sa Diyos, "Ayaw mo ng mga hain at mga handog, ngunit naghanda ka ng katawan para sa akin. Hindi ka nalulugod sa mga hayop na sinusunog ng buo sa altar o sa mga hain para mag-alis ng mga kasalanan." Tapos sabi ko, "Narito ako upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos, gaya ng nasusulat tungkol sa akin sa aklat ng kautusan." Una niyang sinabi, hindi mo gusto ni kinalulugdan mo man ang mga hain at mga handog o ang mga hayop na sinunog sa altar at sa mga hain para sa pag-alis ng mga kasalanan. Sinabi niya ito kahit na ang lahat ng mga hain na ito ay inihahandog ayon sa kautusan. Tapos sabi niya, "Narito ako, O Diyos, upang gawin ang iyong kalooban." Kaya inalis ng Diyos ang lahat ng mga lumang sakripisyo at iniligay ang sakripisyo ni Kristo sa kanilang lugar. Dahil ginawa ni Hesukristo ang nais ng Diyos na gawin niya, lahat tayo ay dinadalisay mula sa kasalanan sa pamamagitan ng handog na ginawa niya ng kanyang sariling katawan, minsan at magpakailanman. Ang bawat paring Hudyo ay nagsasagawa ng kanyang mga serbisyo araw-araw at naghahandog ng parehong mga sakripisyo ng maraming beses. Ngunit ang mga sakripisyong ito ay hindi kailanman makapag-aalis ng mga kasalanan. Si Kristo gayunpaman ay nag-alay ng isang hain para sa mga kasalanan, isang handog na mabisa magpakailanman, at pagkatapos ay umupo siya sa kanang bahagi ng Diyos. Doon, siya ngayon ay naghihintay hanggang sa ilagay ng Diyos ang kanyang mga kaaway bilang tungtungan sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang hain kung gayon, ginawa niyang sakdal magpakailanman ang mga nilinis mula sa kasalanan. At binibigyan din tayo ng Espiritu Santo ng kanyang patutuo. Una, sabi niya, "Ito ang tipan na aking gagawin sa kanila sa mga darating na araw," sabi ng Panginoon. "Ilalagay ko ang aking mga batas sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga ito sa kanilang isipan." At pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ko na aalalahanin ang kanilang mga kasalanan at masasamang gawa." Kaya't kapag ang mga ito ay napatawad na, hindi na kailangan ng isang handog para sa pag-alis ng mga kasalanan. Lumapit tayo sa Diyos. Kung gayon, mga kapatid,
Mayroon tayong ganap na kalayaan na makapasok sa kabanal-banalang lugar sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bagong daan, isang buhay na daan sa pamamagitan ng taping. Iyon ay sa pamamagitan ng kanyang sariling katawan. Mayroon tayong dakilang saserdote na namamahala sa bahay ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos na may tapat na puso at may tiyak na pananampalataya, na may mga pusong dinalisay mula sa makasalanang budhi at may mga katawan na hinugasan ng malinis na tubig. Panghawakan nating matatag ang pag-asa na ating ipinahahayag, dahil tayo ay makapagtitiwala sa Diyos na tutuparin ang kanyang pangako. Maging mapagmalasakit tayo sa isa't isa. Tulungan ang isa't isa na magpakita ng pagmamahal at gumawa ng mabuti. Huwag nating talikuran ang ugali ng pagpupulong gaya ng ginagawa ng iba. Sa halip, lalo pa nating palakasin ang loob ng isa't isa sa kadahilan ng nakikita ninyong nalalapit na ang araw ng Panginoon. Sapagkat wala nang hain na mag-aalis ng mga kasalanan kung sinasadya nating magkasala pagkatapos na may pakilala sa atin ang katotohanan. Sa halip, ang natitira na lang ay maghintay ng may takot sa darating na paghuhukom at sa mabangis na apoy na wawasak sa mga sumasalungat sa Diyos. Ang sinumang lumabag sa kautusan ni Moises ay papatayin ng walang anumang awa kapag hinatulan na nagkasala mula sa ebidensya ng 2 o higit pang mga saksi. Paano kung gayon ang taong umahamak sa anak ng Diyos, na tinatrato bilang maliit na bagay lang ang dugo ng tipan ng Diyos, na nagpadalisay sa kanya mula sa kasalanan, na lumalait sa espiritu ng biyaya? Isipin mo na lang kung gaano kabigat ang parusang karapat-dapat sa kanya. Dahil alam natin kung sino ang nagsabi, "Ako ang maghihiganti, ako ang maniningil," na siya ring nagsabi, "Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan." Ito ay isang nakakatakot na bagay na mahulog sa mga kamay ng buhay na Diyos. Alalahanin kung paano ito sa inyo noong nakaraan, noong mga araw na iyon, pagkatapos sumikat sa inyo ang liwanag ng Diyos. Nagdusa kayo sa maraming bagay, ngunit hindi nalupig sa pagkikibaka. Maraming beses kayo ay iniinsulto at inaabuso sa publiko, at sa ibang pagkakataon ay handa na kayong sumama sa mga tinatrato sa ganitong paraan. Nakibahagi kayo sa mga pagdurusa ng mga bilanggo at nang masamsam ang lahat ng inyong mga ari-arian, tiniis ninyo ang inyong kawalan ng may kagalakan, dahil alam ninyong mayroon pa rin kayong mas mabuting bagay na magtatagal magpakailanman. Huwag mawalan ng lakas ng loob kung gayon, sapagkat ito ay magdadala ng malaking gantimpala. Kailangan ninyong maging matyaga para magawa ang kalooban ng Diyos at matanggap ang ipinangako niya. Sapagkat, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, kaunting panahon na lamang at siya na darating ay darating. Hindi siya maaantala. Ang aking mga matuwid na tao gayon paman ay maniniwala at mabubuhay. Ngunit kung ang sino man sa kanila ay tumalikod, hindi ako malulugod sa kanya.
Hindi tayo mga taong tumalikod at naliligaw. Sa halip, mayroon tayong pananampalataya at naligtas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.